Hindi mabilang ng mga matanda ang mga kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nagbabago ng anyo tuwing gabi, umaasa sa dugo at karne ng mga tao. Si Aling Marta ay isang balo na nagtitinda ng isda sa palengke tuwing umaga. Marami ang nagsasabing kakaiba siya. Laging nasa gilid ng daanan, mahinahon ngunit may matalim na tingin, at bihira siyang makita sa liwanag ng araw. Ang ilan ay nagsasabing nakita nila siyang lumilipad gamit ang mga balahibo ng ibon o nakikita ang kanyang mga mata na namamaga tuwing hating gabi. Isang gabi, nang ang batang si Lito ay biglang nagkasakit at hindi gumagaling, ang mga kapitbahay ay agad na nag-isip na baka siya ay tinamaan ng aswang. Pinapayuhan sila ni Mang Jose na kumuha ng mga dahon ng saging at ilagay sa bintana, o kumuha ng kutsilyo at ilagay sa ilalim ng unan para pangalagaan ang bata. Ngunit isang gabi, habang ang ina ni Lito ay nag-aabang sa tabi ng kama ng anak, nakita niya si Aling Marta na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Hindi siya lumilipad o nagbabago ng anyo. Sa halip, may dalang maliit na supot na may mga dahon at halamang gamot. "Binili ko ito sa bundok," sabi ni Aling Marta nang makapasok siya. "Ihahalo mo sa tubig at ibigay sa bata. Maaari siyang gumaling." Pagkatapos noon, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Lito. Nang tanungin ng ina kung bakit niya ito ginawa, ngumiti si Aling Marta. "Hindi ako aswang," sabi niya. "Ngunit alam ko ang mga lihim ng kalikasan. Minsan ang mga tao ay nagkakamali ng tingin sa mga taong naiiba." Mula noon, hindi na nagsalita ang mga tao tungkol kay Aling Marta bilang aswang. Alam na nila na minsan, ang pinakamalaking takot ay nagmumula sa kawalan ng pag-unawa